Gumawa na naman ako ng panibagong side dish para hindi boring ang pagkain nyo habang kumakain. Gawin nyo din ito. Dahil marami akong mango ngayon, hindi ko naman kayang ubusin, ay ginawa ko na lang ito. Panoorin hanggang sa huli. Nagbalat lang naman ako ng mga mangoes at dahil nga hinog na ito, walang kumain. Kaya ginawa ko na lang na ganito. At first, hiniwa ko siyang medyo malalaking hiwa. Ganyan na pagkahiwa. Ay, sobrang hinog na. At sa ganitong hiwa naman, yung strips na maliliit, pinili ko naman yung medyo hilaw pa. At malapit ng mahinog. Yan na, tapos ko na siyang hiwain. Ayan na yung mga buto niya. Tapos, nagpakulo na din ako mga lalagyan. Yung mga garapon na hindi ko na ginagamit, in-sterilize ko na muna siya. Pinakuluan ko lang. At ito na nga pala guys, yung gagamitin kong mga ingredients. Meron akong suka dito. At chili flakes, raisins, onion, ginger, garlic, at sugar. Tapos nilagyan ko na din ng konti-konti lang tubig. At ibinuhos ang ating suka. Yung suka na ito guys ay galing sa Baco City. At ito talaga guys ang masarap na lalagay sa mga atsara dito sa Bicol. Kaya ito din ang ginamit ko. Nilagyan ko na din siya ng sugar. Yung sugar is 1/4 lang. Ko yung 1/2. Ayan, kalahati na. So, 1/4 lang yun. Tapos, 1 tablespoon and a half of salt. Halo-halo ko muna siya bago ko lagyan ng apoy. Para medyo matunaw-tunaw yung sugar. Kasi nga, kung may apoy na siya, huwag mo muna siyang halu-haluin. Habang wala pa siyang apoy, hinalo ko na siya. O, diba? At nilagyan ko na siya ng apoy. Halong konti habang hindi pa siya mainit. Kasi nga, marami pang sugar na bilog-bilog pa. At ayan na. Tunaw na yung mga sugar. Tapos, sinunod ko na din ng ating raisins. Ayan. Pagkatapos ng raisins, isinunod ko ang ating ginger, garlic, and onion. Amoy ko ng mabango na siya. Nilagyan ko na din ng chili flakes. After the chili flakes, nilagyan ko din siya ng paprika para mamula-mula. Ito na yung ating mango. Nilagay ko na sa lalagyan. Kalahati lang muna. At ibuhos yung ating pinakuluang suka. Ganyan. Pakonti-konti lang. Mainit na mainit pa yan. Kumukulo pa yan. Slowly but surely ang paglagay. At dinagdagan ko na din ng mango. Tapos, nilagyan ulit ng suka. Wow! Punong-puno na siya. Yung mango na strips ang pagkahiwa at medyo hilaw pa, nalo ko na siya dyan sa pinakuluang suka para mababad ng maigi. Alam niyo yan guys, madaling-madali lang gawin. Post ko na nga siya. 3 garapon lang yung nagawa ko, 1 malaki tapos 2 medium size. Hili kasi talaga ako gumawa ng mga side dish. Pang Pinoy side dish. Diba? Like Koreans. Hilig din sila gumawa ng mga Korean side dish. Pero iba naman dito sa Pinoy. More on suka tayo eh. At ayan na, ilalagay ko na sa maliit na lalagyan. Kasi nga, itikman ko na ito. Tapos ko nga pala to guys kagabi. So, nilagay ko muna siya sa ref overnight. Chilled overnight. Yes, and now, kinabukasan, lunchtime, titikman na natin siya. Meron tayo ditong pritong isda and shrimps. Halo natin siya sa isda. Then, may rice. Wow! Goodbye diet na naman, guys. Kasi hindi na naman mapipigilan ang kain natin nito. Sobrang sarap. Unang subo ay para sa aking mababait na top fans. For 20 pesos, mimili ako ng 3 top fans. Tanong, saang country nang galing ang pangalang Mango? Again, para sa top fans, 20 pesos. Ang country nang galing ang pangalang Mango. I-comment lang sa baba. At thank you for watching. Kakain muna ako. Nilagay ko na din yung liit na mango. Yung nakaiba lang silang lasa nung isa. Ito, medyo hilaw ito compare nung isa. Kasi yung malalaking pagkahiwa kanina, di ba? At ihalo ko siya sa bangus. Kain na naman tayo, guys. Kailan pa ba ako papayat nito?
Kasi nga sabi ko, 'di ba, ayoko na sanang magluto. And that's all for today. Thank you for watching.